Kaya pala pinili ng Lakers si JJ Redick bilang bagong head coach ng team. Napabilib sa vision na meron si JJ Redick para sa team ng Lakers, specifically kay Anthony Davis. Matapos ang isang buwang paghahanap ng Lakers sa kanilang bagong head coach at bigong makuha ang Yukon coach na nanalo ng back-to-back national championship na si Don Harley, ngayon nakuha na nga po ng Lakers si JJ Redick bilang bagong head coach ng team na may 4 years 32 million contract. Well, si Redick nga po ay na-draft bilang 11th pick noong 2006 NBA draft kung saan pinili ito ng Orlando Magic. 15 season nga po naglaro si Redick sa NBA kung saan 6 na NBA team ang pinaglaruan din ng nasabing guard. Nakilala nga po si JJ bilang isa sa top 3-point shooter ng liga. May isang season pa nga po noong time ni Redick sa Clippers kung saan nag-average ito ng 47.5% shooting sa 3 na pinakamataas na 3-point shooting average noong season na yon. Yun nga lang, isa rin si JJ Redick sa mga veteran player na hindi nakatikim ng kampyonato bago magretiro. Pero bakit nga ba isang bagito at batang coach na naman ang kinuha ng Lakers? Ayon kay Shams Charania na isang legit NBA insider, napabilib daw ni Redick ang Lakers sa kanyang offensive at defensive philosophies. Pinaliwanag din daw ni Redick ang kanyang decision making sa usapin ng paggawa ng strategy. Sinabi din daw ng bagong coach ng Lakers na gagawin itong main man si Anthony Davis lalo na pagdating sa late game at babawasan ang ball handling duties ni LeBron para manatili itong fresh sa playoffs. Nakapokus din daw si Redick sa pagdevelop pa ng laro ni Austin Reeves, Rui Hachimura at Max Christie. Ayon din sa report, suportado daw ni Anthony Davis ang pag-hire ng Lakers kay JJ Redick. Napansin din ni JJ ang kakulangan sa late game action ni Anthony Davis last season. Madalas na maganda ang ginagawang laro ni AD sa first half, pero pagdating sa second half, dito na nawawala ang laro ng Lakers big man. Pero para nga po sa Lakers legend na si Magic Johnson, magaling na player din daw si JJ Redick. Pero ang magiging tanong na lang daw ay kung ang pagtatransition nito bilang isang NBA player papunta sa pagiging head coach ay magagaya kina Steve Kerr, T.Y. Lue at Jason Kidd o sa mga dating NBA player na naging coach din pero hindi naging matagumpay.